Ako, napakaayos po at yun nga pong sa ating briefing sa mga kapatid natin sa media, tinutulungan po natin sila katuwang ang Presidential Task Force on Media Security nang sa gayon, maging ligtas po sila sa pagko-cover. Alam nila kung ano yung mga kanilang tututukan, anong mga gagawin, ang mga protocols, nang sa gayon po yung ating transparency at public information efforts sa maisakatuparan. At yan naman po ay talagang bibigyan din natin dahil sabi nga po namin, ang number one na reason kung bakit inilipat yung BARM parliamentary elections from May to October ay seguridad. Kaya po talaga pag-iigtingin po natin yan. Nakikita naman po natin na bumubuting sitwasyon. In fact, kinoconsider na po ng COMELEC na i-lift na yung nadeklarang COMELEC control dyan sa Dato Odin Sinsuat at sa Buluan dahil hindi na po namin kinakakitaan pa ng dahilan para palawigin pa yung COMELEC control. Kamusta na po ang mga naging kaganapan dyan sa naging media orientation patungkol sa Bangsamoro Peace Process po? Naging maganda po dahil yung pong ating mga kapatid sa media kasama na rin po ng ilang media executives ay nai-orient po natin tungkol sa gagawin po nating BARM elections. Pinakita po natin yung buong konsepto ng halalan, bakit gagawin dito, sinong ihahalal, pati nga po yung operational plan ng COMELEC. Ang layunin po namin dyan, bukod sa matutunan ng bawat isa yung gagawing halalan, makatulong po sa ating mga kapatid sa media na makover ng buo ang halalang ito. So pati po yung mga forward deployment areas, yung mga warehouse, canvassing centers, lahat po yan ay bubuksan ng COMELEC para sa ating mga stakeholders, para sa ating mga watchdogs at lalong-lalo na para sa media. Ngayon po, ano po ba yung mga, kung meron man, ay mga pangunahing hamon na nakikita nyo sa paghahanda ngayon sa Bangsamoro parliamentary election? Ang unang-una po nakikita namin dito ay paano una mahikayat ang ating mga kababayan na bumoto dahil aaminin po natin lalong-lalo na po dun sa mga nadulo na mga far-flung areas ng BARM ay maaring hindi nila naunawaan ng lubos yung gaganaping BARM elections. Meron din nga pong iba na maaring hindi alam na may gagawing BARM elections at dahil po dyan ang gagawin ng COMELEC po ay maglulunsad. Ito nga pong sa isang araw ng ating voter education kung saan gagawin po namin ito mahigit isang buwan na iikot po ang mga tauhan ng COMELEC kasama na ang main at field offices namin para mag-conduct ng voter education, ipasubok muli yung ating automated counting machine dahil automated elections po ito at isama na po natin yung mga advocacy ng COMELEC laban sa vote buying, laban sa fake news at iba pa. Tinitignan din po namin ang aspeto ng deployment pati na rin yung halalan dahil alam naman natin Oktubre ay panahon ng tag-ulan. Yan isa na rin sa inaaral natin paano ang contingency measures in case na magbaha, magbagyo at iba pa. Yung seguridad naman po na naging reason kung bakit nailipat ang halalan, patuloy po ang pag-iigting natin ang paghahanda dyan. At kami nagpapasalamat sa ating law enforcement at security partners dahil tinutupad natin yung pangako natin na karagdagang puwersa nang sa gayon mapanatili ang katahimikan. And lastly, yung pong ating mga training ng ating mga guro, pati na rin yung kasiguruhan na walang brownout, pinaghahandaan po ito sa pamamagitan po ng maagang pagtitraining sa kanila, paghahanda ng Philippine Coast Guard bilang kapalit na Special Electoral Boards at pagre-ready po ng mga baterya na gagamitin ng ACM. Ay. Okay, parang nawala ata sa linya si... Naghahandaan ng COMELEC. Ayun. Okay, Attorney Rex, regarding po dun sa information drive or information campaign ninyo patungkol sa paparating na Bangsamoro election, nasimulan niyo na po ba ito at kung hindi pa po at kailan po ito magsisimula? Sa August 20 po, sa isang araw po, ilulunsad na po ng COMELEC yung ating voter education para sa botong Bangsamoro, kung saan katuwang din po natin ang ilang mga civil service organizations at ilang mga watchdogs para ipakita natin yung mga gagamitin natin mga modules. Ito po ay talagang ibibigay natin nang sa gayon mapagtulong-tulungan na makarating ito sa ating mga kababayan. At bukod nga po dito sa voter education series na ito, yung ACM ay muli naming ibababa sa mga barangay, sa mga paaralan at pasusubukin po natin yung ating mga kababayan na magamit yung ACM. Sabay na rin pagtuturo sa kanila yung mga laban natin sa vote buying, vote selling, terorismo, yung pong tinatawag natin na mga fake news at disinformation. Kailangan po natin ang kaalaman at tulong ng bawat isa. Regarding po sa election na ito, Attorney Rex, ano po ang kaibahan nito
sa naganap na midterm election kung meron man pagdating po sa paghanda or pagdating po sa actual election? Sa paghahanda po, wala naman dahil tinutupad po ng COMELEC yung layunin ng batas, Republic Act 12-123, na ang ibig sabihin po itong BARM election sa October 13 ay itinuturing na karugtong nung May 12, 2025 elections. Hindi po ito special elections. Regular na eleksyon na karugtong nung May. So kung ano yung sistemang ginamit, sino ang botante, saan tayo bumoto na paaralan, saan kinanvas, parehong-pareho po yan. Iisa lamang po pagdating sa teknolohiya, yung pagkakaiba pagdating sa balota. Dahil po ang balota nila ayon sa Bangsamoro Electoral Code, kailangan yung regional political party ay meron pong logo. At yun naman pong ating mga tinatawag na kandidato sa mga district representatives ay may larawan. Yun lamang po ang pagkakaiba sa teknolohiya dahil yan po nakasaad sa kanilang electoral code. Sir, attorney, si Almar po ito. Sir, ilan po yung inaasahan po nating lalahok po or mga botante na lalahok po dito sa BARM election po? Ang registered voters po natin ang buong BARM mula po yan sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi at yung Special Geographic Area ay sumusuma sa 2,250,000. Ganyang karami po ang botante natin dyan. At sana po yung nakuha nating taas ng antas ng pagboto, 82.20% nung May, sana man lang mapantayan natin, maabot man lang po sana natin kahit mga 80%. Yan po sana ang hinihiling natin. Tandaan po natin, sabi nga natin sa ating mga kapatid na nandyan sa Bangsamoro, whether Moro or non-Moro or settlers, ang itong halalan na to ay ang culmination lahat pagsisikap natin sa autonomiya at sa peace process. Sir, kumusta po yung paglalatag natin o paghahanda po natin pagdating po dito sa security? Kasi alam ko po kung hindi po ako nagkakamali, meron pong mga forum na ginagawa yung mga stakeholders, kasama po yung COMELEC, yung PNP, tsaka yung AFP po, sir. Kumusta po, sir, yung security po? Naku, napakaayos po at yun nga pong sa ating briefing sa mga kapatid natin sa media, tinutulungan po natin sila katuwang ang Presidential Task Force on Media Security nang sa gayon, maging ligtas po sila sa pagko-cover. Alam nila kung ano yung mga kanilang tututukan, anong mga gagawin, ang mga protocols, nang sa gayon po yung ating transparency at public information efforts sa maisakatuparan. At yan naman po ay talagang bibigyan din natin dahil sabi nga po namin, ang number one na reason kung bakit inilipat yung BARM parliamentary elections from May to October ay seguridad. Kaya po talaga pag-iigtingin po natin yan. Nakikita naman po natin na bumubuting sitwasyon. In fact, kinoconsider na po ng COMELEC na i-lift na yung nadeklarang COMELEC control dyan sa Dato Odin Sinsuat at sa Buluan dahil hindi na po namin kinakakitaan pa ng dahilan para palawigin pa yung COMELEC control. Sir, meron na po ba kayong mga naitalang mga election-related incidents po? Sa ngayon po ay wala pa at kami nananalangin na sana naman wala, no? Bagamat hindi naman po talaga natin nasi zero, laging meron at meron, hiling natin baka naman kaya natin sa pagkakataong ito na mapaba ng lubos ang election-related incidents at election-related violence. Sana po pagtulungan nating lahat na mapababa ito. How about dito sa mga election hotspots po, sir? Sa ngayon po ay wala pa naman tayong dinedeklara na tinatawag nating election area of concern. Pero every week po ay nag-a-assess ang ating Gun Ban and Security Concerns Committee. Tinitignan po nila, meron ba dapat tayong itaas yung kategorya na dating green po siya, walang security concern. Ngayon ay maging yellow, maging orange or red, pataas po ng pataas ang kategorya na yan at kinakalibrate po namin yung actions lalong-lalo na yung bilang ng dinedeploy ng mga pulis at sundalo. I-update po namin kayo dito dahil halos weekly nagmi-meeting po ang Gun Ban and Security Concerns Committee para dito. Si Carlo po ulit ito, Attorney Rex. Regarding naman po ngayon sa, nasabi niyo naman po na so far wala pong magiging election area of concern. Pero paano po sa tingin niyo matutugunan ang mga issue ng security threats, lalo na mula sa mga private armed groups? Kung meron. Ngayon po, batay sa huling balita sa atin ng AFP at PNP,
Kakaunti na lang po yung minomonitor nila ng mga private armed groups na karamihan po ay nasabi nila na neutralize na nila. Ang tinitignan po natin siguro, lalong-lalo na sa parte na ito, ay yung tinatawag po natin mga loose firearms na maaring ma-manipulate or ma-exploit ng ating mga may masamang balakin. So yan po ay tuloy-tuloy po ang efforts ng ating PNP, pati na rin po ng NBI dyan. At sana hinihiling na rin natin sa ating mga kababayan, ito pong halalan na ito ay para sa inyo. Huwag nating haluan ng karahasan. Tandaan po natin, kinabukasan po ng lahat ng pagsisikap ng nasa Bangsamoro ang nakataya dito. Kung magiging failure ang ating parliamentary elections, ay para na rin natin dineklarang failure ang lahat ng efforts natin towards sa autonomy at sarili nating parliament. Ayan. At Attorney Rex, bilang panghuling tanong ko na lang po, ano po ang magiging epekto ng eleksyon na ito sa pagpapatuloy na peace process dyan po sa Bangsamoro region? Naku, napakaganda po nito at lahat po ay nagkakaisa na ito na yung culmination ng lahat ng efforts ng peace process. Alam niyo naman po, isa sa tinuturong malaking dahilan kung bakit nagkakaroon ng armed struggle, dahil yung kawalan po ng sarili nilang pamamalakad sa pamamagitan po ng otonomiya ng Bangsamoro, sa pamamagitan ng pagtatag ng kanilang sariling parlamento na mamumuno, magtaga sa sagwa ng batas, mamamahala sa likas yaman at iba pa. Magkakaroon sila ng pagkakataon sa self-governance na napapailalim po sa ating paringsaligang batas. Ang maganda po dito ay maiguguhit nila ang kanilang future sila mismo. Kaya sana nga po makisama ang lahat, makipagtulungan at gawin natin ang lahat para maging successful po ito. Ito po yung culmination ng lahat ng efforts natin tungo sa kapayapaan.